paulit-ulit na yung cycle na nangyayari sa buhay ko. So, wala ring naiipon, sakto lang, sapat lang yung napupunta lang sa lahat sa mga bayarin. Until such time, syempre, naghanap tayo ng ibang pwedeng pagkakakitaan. Pag gusto mong mabago yung buhay mo, kailangan gumamit ka ng additional extra miles para magamit mo lang tama yung oras. Nung time na dumadami na yung customers ko sa page ko, dumadami na yung nagiging benta ko, so sabi ko, parang kung part-time ko lang siya ginagawa, ganito na yung napoprovide niya sa akin. What if gawin ko siya full-time? Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Kung nasan ka man ngayon, ikaw man ay nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, at kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, welcome po kayo dito sa ating episode natin sa Chantal Dropshipping Podcast. And again, this is your coach Chester Rosales. Ako makakasama nyo ngayon upang pag-usapan natin or kakausapin natin ng isang ating in-invite natin na guest na talagang pwede tayong matulungan pagdating sa ating business. At the same time, may inspire tayo sa kwento niya kung paano na bago yung buhay niya dahil sa dropshipping and sa e-commerce. Now, ano ba yung mga pwede niyong abangan sa video na ito? Kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa business, kung ikaw ay gusto mong mas lumawak yung kaalaman mo about sa dropshipping, social media marketing, e-commerce, then itong video na to ang para sa iyo. Alam ko, excited na tayong lahat na makilala ang ating na-invite na guest speaker natin for this video. Walang iba, siya lang naman na isang dating salesman. Meron siyang mga binibenta, naging empleyado rin siya, pero from salesman or isang empleyado, ngayon ay nagne-negosyo na. So walang iba, coach or mentor, Marvin Agaton. So hello, good afternoon sa mga viewers natin dito sa ating podcast. And syempre, I'm your coach Marvin Agaton. And kasama ko ngayon si Coach Chester Rosales. Yeah, so dati po akong salesman. So, empleyado po, nagtitinda ng mga branded shoes like yung mga for basketball, casual shoes. Yan. So yun yung mga hawak kong binibenta dati as a salesman. Saang lugar to, Sir Marvin, no, na or gano'n na katagal itong ilang taon na nakalipas nung ikaw ay nagtatrabaho as a salesman? Kasi nabalitaan ko, no, hindi lang mga branded na sapatos, na naranasan mo rin na magtinda ng maglako ng mga paninda sa iba't ibang mga bahay, tama ba? Yes, tama po. Actually, nag-start po ako as a salesman 2008. And then, yun, so nagtuloy-tuloy na po yan hanggang sa nakita ko po yung online business na ginagawa ko ngayon. So, ganong kahaba na bilang isang salesman or empleyado, talagang tsinaga mo yun, no? Ilang taon noon tsinaga yung pagiging empleyado. Pero, ano yung nag-udyok sa'yo, Marvin, na ngayon ay mag-start ng sarili mong business? Kasi pwede naman sana, no, na syempre, parang ilang taon ka na nagtatrabaho, naging empleyado. Bakit hindi mo na lang itinuloy-tuloy yun? Di ba? Bakit ka nalipat sa pagninegosyo? Ayan. So, ang nag-start po yun nung paulit-ulit na yung cycle na nangyayari sa buhay ko. So, hanggang sa napagod ako na, kasi walang naiipon eh. So, yung cycle, tuloy-tuloy lang. Gigising ng umaga, magta-travel, makikipagsiksikan sa transportation, like sa MRT, sa bus, yan. So, hanggang sa naisip ko na parang wala ring naiipon, sakto lang, sapat lang yung napupunta lang sa lahat sa mga bayarin. Oo. So, until such time, syempre, naghanap tayo ng ibang pwedeng pagkakakitaan. And then, na-involve po ako dito sa online world. Ayan. So, nakita ko po yung isa sa company na naghanap sila ng mga distributors. And then, ayun, so, tinry ko siya. Isabay dun sa work ko, sa trabaho ko. So, part-time. Inumpisa ko muna siya as part-time. Which is, yan yung reality talaga ngayon, no? Na ako mismo, naranasan ko rin yung kinukwento mo na gigising ka ng maaga. Siyempre, hindi naman pwedeng pagkagising mo, pasok agad, trabaho agad. Mag-aayos ka, prepare ka, babiyahe ka. Naranasan kong madukutan sa bus. Sa bus. Naranasan kong madukutan sa MRT.
dahil sa pagiging pagko-commute, no? Makarating lang doon sa trabaho. Yun, di ba may nabasa ko nga dati, nakakatawa, no? Papasok ka pa lang, pero mukha ka ng... Pagod. Oo, pagod, pauwi. Papasok ka pa lang, pero mukha ka ng pauwi. Which is, yun talaga yung nangyayari. Na reality sa Pilipinas bilang isang empleyado. But we're not against employment, ha. Lahat naman tayo dumaan sa pagiging empleyado, nakatulong yun sa expenses natin, Yes. nakatulong yun sa pamilya natin, panggastos. Oo, pero kagaya nga ng sabi mo, dapat kasi is magkaroon pa tayo ng mindset na makaipon, no? Hindi lang tayo dapat, kasi ang nangyayari talaga ngayon, kapos kasi yung sahod. Ang hirap maghanap ng trabaho. Pag nakahanap ka naman, yung sahod natin hindi naman sapat. Yes. Especially ngayon, pamahal na ng pamahal yung bilihin. Tama. Kumbaga, yung sinasahod mo, kulang na para sa panggastos. Kaya wala na naiipon. Which is yun yung nabanggit mo kanina, no? Na, oo nga naman, paano kung may nagkaroon ng emergency, nagkaroon ng mga kailangan panggastos, saan natin huhugutin? Kaya nung nabanggit mo, hindi ka agad nag-resign. Kumbaga, isinabay mo muna. Tama ba? Yes, Isinabay mo muna sa ano. Ang magandang advice yun sa mga viewers natin na empleyado ngayon na hindi mo kailangan mag-resign muna. Hindi mo kailangan mag-resign agad kung gusto mo mag-start ng isang business. Bagos, pwede mo siyang isabay. Habang ikaw ay nag-empleyado, habang ikaw ay nagkatrabaho, pwede ka rin palang magdagdag ng pwede mong gawing negosyo. Yes, tama. Which is yun yung e-commerce or yung pag-online selling na ginawa mo. Pero ano ba yung una mong binenta? Meron ka bang na-experience or ano ba yung una mong binenta sa online selling mo? Ayun, so muna marami kung ano yung trending sa market. For example, sa motor, yan, Correct. so mga upuan, yung mga upuan ng motor, yun yung minamarket ko before, no? And then, eto, na-involved na ako sa e-commerce business, sa dropshipping business. So, medyo nag-evolve na yung kaalaman, yung skills, or yung idea. So, nadagdagan hanggang sa, ayun, so, binitawan ko na yung pagiging empleyado. So, ginawa ko na yung business full-time. Yun. Pero before mo bitawan yung pagiging empleyado mo at nag-full-time ka na sa negosyo, no? Paano mo siya, bro, pinagsasabay? Kasi parang ang hirap isipin, no, na 8 hours ka nagtatrabaho, so additional ng 1 hour yun. Pag may break, so 9 hours total. Eh kung babiyahe ka one way papunta ron, tapos isang oras ulit pabalik, so ilang oras na yung nauubos mo sa pagiging empleyado, travel time, and then yung working hours mo, syempre, may preparation ka pa. So, paano mo isinisingit doon yung negosyo mo? Ayun, so napakagandang tanong po yan, sir, no? Kasi, nung nasa employment pa ako, so ginagawa ko yung business pag break time. So, pag break time, since online naman yung ginagawa, yan, sumisilip ako sa cellphone, tinitignan ko yung mga inquiries. Wala pa akong alam nun. So, alam ko lang kung paano sumagot ng mga inquiries, ganyan. So, sinasabay ko siya sa break time. And then, pag out ko sa trabaho, may mga trainings naman. So, yun yung kagandahan dito sa community na mayroon tayo. Kasi, may mga trainings na recorded na pwedeng pag-uwi mo sa bahay or habang nasa biyahe ka, pwede mong panoorin or sundan yung mga trainings na yun. So, yun. Mahirap sa umpisa. Sobrang hirap. Pero, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, or gusto mo yung, gusto mong magkaroon ng changes yung buhay mo, gagawin mo talaga lahat. So, ibig sabihin, nasa tao pala talaga yan, no? So, kung talagang gusto mo, kahit na mahirap siya sa umpisa, kaya mong gawan o hanapan ng oras para lang maisingit. Kasi halimbawa, no, ayan, abang ako, minsan nasa grocery store ako, minsan nasa supermarket, nakikita ko, no, yung mga empleyado, habang break time nila, syempre nagpapahinga. Which is kailangan naman talaga may break. Yes. No? Pero, yung iba nag-yossi break, or yung iba nakikipagkwentuhan, yung iba naman ay naglalaro lang mobile games, no? So, hindi naman tayo pwedeng, hindi masama, di ba? Hindi masama na maglibang ka, magpahinga ka, kasi dapat lang naman yun, magpahinga ka sa break time mo. Pero ikaw, narinig ko, sabi mo, ginagamit mo yung extra time na yun para mag-aral, para yun, or gamitin mo sa negosyo na yun, para mas lalo pang lumawak yung knowledge mo about sa business. At the same time, habang inaaral mo, ginagawa mo na mismo yung negosyo at kumikita ka. Tama ba? Tama po. Kasi yun nga, pag gusto mong mabago yung
buhay mo, kailangan gumamit ka ng additional extra miles para magamit mo ng tama yung oras sa gusto mong gawin. Tama, no? So, napakaganda nun na kung gusto mong may mabago sa buhay mo or sa ginagawa mo ngayon, kailangan magigay ka ng panahon. Di ba? Lahat niya magsisimula sa sarili natin. Kasi kahit sabihin mo na gusto kong kumita sa negosyo, gusto kong maging successful, pero yung ginagawa mo naman sa extra time mo is hindi naman related sa business mo, then hindi ka rin mag-i-evolve. Hindi rin mag-i-improve yung knowledge mo about the business. So, napakalaga pala ng skills, no? Pero, madali ba na naging, paano yun, di ba? Kung 1 hour lang yung break mo, so everyday 1 hour lang yung ginagamit mo na time para ma-develop yung skills mo sa pagnenegosyo. Paano siya nangyari na nag-resign ka pa para mag full-time na sa negosyo? Ano yung nakita mo na, uy, ito na yung sign na pwede ko nang i-let go yung 8 hours na trabaho ko. Ito na yung nag-trigger sa akin na dapat i-full-time ko na yung business. Ano yung dahilan? Ano yung nakita mo? Ayun, so una sir, nakakabenta syempre. Habang nagtatrabaho, nakakabenta. So, na dadagdagan yung skills or yung knowledge mo sa business na ginagawa mo. So, nung time na dumadami na yung customers ko sa page ko, dumadami na yung nagiging benta ko, and so sabi ko, parang kung part-time ko lang siya ginagawa, di ba? Part-time ko lang siya ginagawa, ganito na yung napoprovide niya sa akin. What if gawin ko siya full-time? Tama. Ayan. So, kaya nag-decide ako na gawin siya full-time. Ang ganda, no? Kasi kung noon time nga na part-time ka lang, nabibigyan na siya sa'yo ng income, what more? Kapag dinagdagan mo yung oras na inalalaan mo sa negosyo, malamang pwedeng mag-times 2, mag-times 3 yung pwedeng ibigay sa'yo. So, ayos din yung mindset na yun, na dapat, kung part-time nga, kumikita ka na, what more pag full-time pa. Pero ano ba, kasi sabi mo kanina, ngayon, nagnenegosyo ka na, and then nasa online business ka na. Ano ba, pwede bang i-share sa amin, ano ba yung ginagawa mo or ano ba yung business na ginagawa mo ngayon dito sa online or sa social media? Nagpo-promote kami ng mga products online. So, may mga customers na bumibili sa amin ng mga products. Yan. So, kailangan nila sa health nila. And yung iba, gusto rin magpaganda, magpa-sexy, ganyan. So, yun yung ginagawa naming way para maano yung mga customers. So, ibig sabihin, dahil nagpo-promote ka ng produkto, binibenta mo doon sa mga kliyente mo, ikaw yung namumuhunan ng mga o nangangapital sa produktong yung binibenta mo. Kasi ganun naman, di ba? Pag magnenegosyo ka, ikaw yung mangangapital para sa ibibenta mo. Which is, ganun ba yung nangyayari sa business mo ngayon? Naku, mali-mali, sir. Oh, paano yun? Kasi diba, yun yung kaalaman talaga ng karamihan na pag magnenegosyo, ang iniisip ng mga Pilipino, kailangan meron kang kapital. Kaya sila takot magsimula kasi takot sila na baka matalo or malugi yung kapital na ilalabas nila. Pero parang naging mali. Paano sa'yo mali? Opo, mali po. Kasi dito po sa sa business na ginagawa ko, meron kaming company provider ng mga products. So sila na po yung nagpo-provide ng mga products. So hindi na ako namumuhunan dun sa produkto. Kumbaga, ang ginagawa ko na lang, pinaka-trabaho ko na lang is i-promote or sa social media yung mga produkto na yun. And then, pag may kliyente po ako, meron po kaming system na kung saan doon na namin ini-encode yung mga details ng mga client on yung mga orders nila. And then, yung supplier na namin, yung po-provide ng product or nagdi-deliver doon sa mga kliyente na natatap namin. Which is, ang tawag sa system na yan ay Dropshipping. yun, dropshipping. Yes. So, pag sinabi palang dropshipping, no, Mentor Marvin, pag sinabing dropshipping, focus ka na lang sa pag-market ng product. Yes. Tapos, company na yung mamumuhunan para sa iyo. Pero teka, no, may ganun ba talaga na company na yung mamumuhunan para sa iyo? Yes, nowadays, sir, marami ng company na ganun. Kaya lang, yung iba, kiniklaim nila as dropshipping sila. Pero, yung mga distributors pa or yung mga yung bumibili ng mga produkto tapos pinapaship sa labas. Pero dito sa Chantal, ayan, so yun yung isa sa advantage natin kasi
hindi ka na mamumuhunan sa produkto talaga kasi sila na yung magpo-provide and sila na rin yung mag-deliver sa mga kliyente mo. So, totally drop shipping talaga. So, dahil meron tayong company, which is Chantal Dropshipping, na tumutulong sa iyo sa pamumuhunan o sila na yung namumuhunan sa produkto, ano yung advantage nun? Na, paano ito nakakatulong sa negosyong ginagawa mo ngayon? Ayun, malaki yung advantage, no, as a distributor. Kasi, for example, wala kang malaking puhunan, no? At hindi mo na rin naman talaga kailangan ng malaking puhunan pag nasa Chantal ka. Kasi nga, hindi mo na kailangan bumili ng mga produkto, no? Hindi mo na rin kailangan mamuhunan sa mga logistic. Kasi si company na yung magpo-provide ng product and at the same time yung system na sila na rin yung mag-deliver din sa mga kliyente. Tama. Kasi naranasan ko yan before, no, na tayo mismo naranasan natin na after natin mamuhunan sa produkto, tatakbo tayo sa mga courier, pipila, like yung kulay red, di ba? Yung mabilis daw. Yan, pipila tayo doon. Siyempre, para ipa-deliver nila yung item sa customer mo, kailangan bayaran mo yung shipping fee. Yes. Which is another puhunan ulit. Puhunan ulit. Paano kung hindi tanggapin ng client? So, yung shipping fee na binayad mo, hindi na ibabalik sa'yo. hindi mabalik sa'yo. So, lugi ka na kagad. Lugi ka na agad. Yes. Pero dito sa Chantal Dropshipping, sila na yung namuhunan sa product, sila pa rin yung Deliver doon sa mga... Oo, sila pa rin magpapa-deliver sa customer natin, Yes, sa tama. customer mo. Kaya malaking tulong pala, no? So Yes. as a dropshipper or distributor, talagang mas marami ka na ngayon time para mag-focus sa marketing, mas marami ka ng time para sa ibang bagay, or magbigay ka ng time para mas matuto ka sa ginagawa mo. Yes, tama. Especially sa training, which is, tama, provided na sa atin yung training dito, sila na lang talaga yung hinihintay, mas makapag-focus tayo sa ganun. Pero anong advice mo, Marvin, no? Kasi syempre, marami pa rin talagang tao ngayon ang gustong kumita, gustong magnegosyo, pero takot sila at limited lang yung kanilang pera, puhunan. Paano makakatulong? Or bakit para sa'yo, ito na yung best na negosyo para sa kanila? Well, actually, nag-start ako dito, sir. Wala rin talaga akong idea. So, basically, yun talaga yung mararamdaman mo eh. Paano mo umpisahan? Anong dapat mong gawin? So, yun yung mga questions din na meron ako nung... Kasi nakakatakot nga talaga, no? Kapag, halimbawa, papasukin mo yung isang bagay, nakakatakot. Baka kakabenta kaya ako? Paano kung malugi? Wala siyang idea. Yes, Which is, ganun ka rin pala nung simula. Yes, oo. Wala talaga, as in zero knowledge ako when it comes sa online world. So, yun nga yung kagandahan dito sa kasi meron lang system, no? So, step by step, kung paano mo umpisahan, ano yung mga dapat mong gawin, and ano yung mga dapat mong i-ready, no? So, ang kagandahan pa dito sa community natin, or dito sa Chantal, is mayroong mga nagtuturo, mag-guide, mga mentor, mga coaches, na makakasama mo. So, hindi lang pala ikaw yung mag-aaral mag-isa. So, doon pa lang, may isip mo na hindi ka matatakot na subukin or pasukin yung ganitong klaseng business kasi hindi naman ikaw yung mag-aaral mag-isa. So, may mga kasama ka rin dito. At magtuturo din sa'yo. Yes, no? tama. So, para ka palang, parang kang working student. Kung iisipin natin, no? Parang kang working student na habang nag-aaral ka pala, is kumikita ka. Tama. Bakit? Kasi habang inaaral mo yung negosyo, kumikita ka na. Di ba? Kaya kung ikaw yung nagsisimula pa lang, wala kang idea kung paano gawin, pwede mo na siyang aralin habang ginagawa mo yung negosyo. At habang tumatagal, habang inaaral mo siya, mas lumalawak yung knowledge mo, mas dumadami rin yung benta, mas lumalaki yung sales mo. Yes. Lumalaki yung income mo. Grabe, ang ganda. So, yun yung pwede nating i-share doon sa mga viewers natin na kung medyo normal na matakot sa habang nag-uumpisa. Yes. 'Di ba? Wala namang ganoon. Wala namang tao na subok na ng subok nang hindi pinag-iisipan, no? Kaya yun din yung ina-advise ko actually sa mga students ko rin na kapag meron kayong nakitang isang produkto or negosyo, lagi niyo pag-isipan, maganda ba yung product? Stable ba yung company? Maganda ba yung system? Doable ba siya? 'Di ba? Kaya mo ba siyang ibenta? Hindi ka ba mahihirapan? So, normal na mag-isip ka muna, sandali. Pero hindi dapat maging dahilan yung takot para hindi mo subukan. Yes. Kasi ang ganda nga nung sinabi mo na hindi mo alam, pwede mo namang aralin. So habang inaaral mo, pwede mo na siyang gawin para kumikita ka na. Yes, tama. So working student ka talaga, no. Pero matanong ko lang, ano ba yung binebenta mo ngayon sa mga products natin?
Isa sa hinahawakan kong product, actually maraming product, pero yung isa sa hinahawakan kong product is yung for health, yung Vertex Pro. Yan, so napakagandang product kasi marami kang matutulungan, especially kung may mga cancer, yung mga patient or yung mga kliyente namin. Oo, actually yung Vertex Pro, isa sa mga, nakita ko kasi ito yung Vertex Pro, isa sa mga flagship product ito ng company na nilaunch natin. At napakaraming mga positive feedback na nito. So, itong Vertex Pro Antrorata, galing pa to sa 4 different countries, kung di ko nagkakamali. Tama, di ba? 4 different countries. Pero, bro, okay lang ba na i-share mo sa amin paano mo siya ibinibenta ngayon at sino yung mga target market mo? Ayun. So, nung una, sir, medyo mahirap, no? Kasi hindi siya kilala sa market. Hindi kilala ng mga Oo, kasi bago pa lang. Especially galing pa ng ibang bansa yung product. So, medyo mahirap. Pero nung along the way, no, inaral namin kung paano namin siya i-market sa sa Facebook, paano namin siya i-promote sa mga client, no? So, nung naaral namin kung paano siya makakatulong dun sa medyo naging madali na siya, no? So, yung product natin basically, nakakatulong siya especially dun sa mga may cancer, no? So, napakarami ko ng kliyente, no? So, share ko mamaya yung isa sa kliyente ko na naka 15 boxes na. Grabe 15 boxes. Yes, oo. Sa product na to dahil meron siyang sakit at nakita niya na itong Vertex Pro ay yung pwede makatulong sa nararamdaman niya. Yes, tama. Kaya hindi lang siya nag-try ng isang box, naka 15 boxes na. Marami na yun. Nag-repeat siya ng nag-repeat order Which kasi is, nakita niya yung changes na nangyari sa kanya nung na-try niya yung Vertex. Which is, hindi mangyayari yun kung sa una pa lang, hindi nag-effect sa kanya yung product. Yes, tama. Tama, no? So, 15 boxes, bro. Magkano na yun, no? Pero, sana, di ba, sana na yung nakikinig sa atin, mga viewers natin dyan, no, na nakita na yung Vertex Pro, makakatulong ito sa maraming tao, especially sa mga Pilipino, na may mga malubhan ng mga sakit. Imagine na kung gaano nakabata yung nagkakaroon ng mga ganong sakit na dati para lang sa mga may edad na, no? Pero may pabata ng pabata. Kaya sobrang laki pala ng market ng Vertex Pro. At yung client mo, anong sakit niya, bro? Actually, may sir, breast cancer. Breast cancer, Yes, which is hindi biro. Yes, tama. Hindi biro ang breast cancer. Ang kwento sa akin nung client ko, nung nag-inquire siya sa page ko, no, mayroon siyang 3 bukol sa dede, tapos mayroon siyang isa sa kilikili. No? So, sabi niya, kumakalat na. And may mga tinitake naman siyang ibang gamot. Gamot na. Yes, nung nagkwento kami, kasi personal ko siyang minute. Actually, ako yung personal na nagdadala nung niya. Kasi gusto ko na ma-meet ko yung client as much as possible. Yung kayang within the Metro Manila area na So, ako para personally ma-explain ko sa kanya yung product. And then yun, nung siguro mga pang 3rd times na yung order. So, kinukumusta ko siya syempre. Kumusta po yung yung Vertex Pro sa inyo, ganyan. So, sabi niya, nung ibang gamot yung tinitake niya, sumasakit daw yung mga bukol niya sa dibdib, dito sa... So, imbes parang makatulong, meron pa siyang negative na experience, naramdaman. Ayun, so after niya daw matry itong si Vertex, nawala yung pain, yung pagkirot. So, yun yung unang na-experience niya sa product. Nawala yung pagkirot, kaya nagustuhan niya. And then, etong last na order niya, sabi niya sa akin, parang ang liit na nung nakakapa niya dati na mga bukol. So, lumiit. Lumiit na. Kumbaga, dati, meron siya mga bukol na nakakapa. And then ngayon, na-compare niya na lumiit. Lumiit na. So, una, ang na-experience niya, nawala yung pain. Yung laging kumikirot. Oo. Tapos, big help na yun, ha? Kasi napaka-discomfort nun na meron ka nararamdaman mga pain. And take note, sir, 60 plus na tong customer. Senior na. Senior na. And sabi niya, gusto daw siyang operahan or advice nung doktor niya na operahan. Pero natatakot siya. So, baka hindi niya kayanin yung operation. So, yun. So, sabi niya, nung last na order niya nga, na nag-meet kami, nawala na yung parang mga bukol, lumiit na. Ang pinaka na lang niya ngayon, problem niya is yung nasa kilikili niya na bukol. So,
nakaka-proud na i-market yung product kasi yun nga, unang-una, ang goal naman natin is hindi lang naman kumita eh. Yung matulungan yung mga kababayan natin or yung mga clients natin na mawala yung pain or yung Concern nila. health concern nila, di ba? And syempre, sabi mo nga, sir, di ba? Mission first and commission will follow. Correct. Yan. So, yun yung ano natin, yun yung kagandahan sa business na ginagawa natin. And sobrang ganda ng product kasi malakas po siya sa repeat order actually. Yung mga So, kliyente ko. ibig sabihin pala, no, na ikaw as an online negosyante, kumikita ka na. Kasi yun naman talaga yung purpose, ba't tayo nag-work, Yes. ba't tayo nagre-negosyo, para kumita. Kumita. Okay? Pero, sa ginagawa mo negosyo ngayon, hindi ka lang kumikita, Yes. nakakatulong ka pa. Yes, tama. At ang pakiramdam kasi nun, na yung nakita mo, na yung tao, na before mo siya makausap, ito yung problema niya, pero nung naging client mo siya, ang sarap ng feeling di ba? Nung makita mo na natulungan mo siya, na ikaw yung naging isa sa mga solution dun sa matagal niya ng iniinda na sakit. Kasi hindi naman yung breast cancer, yung bukol, hindi naman siya overnight na pagkagising mo, tumubo na. So, ibig sabihin, ilang months or taon, baka taon pa nga, Tama. na nahihirapan siya dun sa sitwasyon niya. Tama. Pero, because of this product, nakakatuwa, based on your story din, na nabawasan yung pain, lumiit yung bukol, naka 15 boxes na, 'di ba? Tuloy-tuloy niyang tinitake for maintenance na rin. Dahil lang sa Vertex Pro, nabigyan na siya ng ginhawa dun sa nararamdaman ng sakit. 'Di ba? Kaya yun yung kagandahan, no, kapag naging distributor or naging brand ambassador ka ng Vertex Pro Antrorata, na hindi ka lang kikita, nakakatulong ka pa, at hindi ka mauubusan ng client. Tama. 'Di ba? Kasi sa social media, 'di ba? Ikaw nasa social media ka. Ilan yung nakakausap mo everyday? Sa ano namin, sir, sa ginagawa naming advertising, no? 20 to 30 hanggang 40 every day yung customer na pumapasok. Depende yan sa budget mo sa advertising mo na ano. So, the more na malaki yung iba-budget mo sa advertising mo, the more na mas marami yung tao na Mag-inquire makakausap sa'yo. mo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan malaki agad ang pera mo para makapagsimula. Yes, tama. Magkano yung minimum na nung nagsisimula ka? Magkano yung minimum budget na nilagay mo o ginamit mo para makapag-run ng advertisement sa Facebook? Ayun. Actually, sir, sobrang liit lang, no? For only 100 pesos. 100. Yes, 100. nakakapag-advertise na ako. Kasi ng product. isipin mo magkano ba yung magpa-billboard, pa-advertise sa commercial sa TV? Tama. Pero ikaw 100 pesos. Yes, tama. May benta. Mayroon, sir. Yun nga. Tapos at unti-unti, dahil nakakabenta ka na, dinadagdagan mo na lang yung budget. Yes, Yun. tama. Para mas lumaki yung budget. At least naliwanagan na, nabura na yung question mark sa isip natin na, yung mga may pera lang kasi, para sa may pera lang yung ads, Facebook ads, dun lang tayo sa free. Yung may bayad, hindi rin kaya yan. Pero mali Hindi pala tama na dapat may pera. Kasi for only 100 pesos, guys, again yung 100 pesos, aminin mo, ginagastos mo lang yan sa isang araw. Tama. Magkano ba yung milk tea ngayon? Magkano ba yung load ngayon sa internet? Magkano ba yung mga bagay na ginagastos mo? Or ano yung mga ginagastos mo sa 100 pesos na yan? Ang tanong, yung 100 pesos na ginastos mo, kumita ka ba? Pero sa'yo, 100 pesos, nakatulong ka na, kumita ka pa. Yes, tama. At the same time, yung kagandahan, no? Sabi mo kasi, may nag-i-inquire sa'yo sa social media. Pinilit mo ba sila mag-inquire? Hindi. Actually, si Facebook na yung maghahanap ng kliyente para sa'yo. Oo. At yung nag-inquire na yon ay mga taong interesado na. Tama. Hindi sila yung tipong nag-window shopping lang. Tama. Kasi, di ba? Hindi naman lahat ng pumapasok sa mall, bumibili. Kaya, anong ibig ko sabihin, no? Dito sa social media, sa ads, pag nag-inquire sila ng magkano, hindi yan magtatanong ng magkano kung hindi sila naging interesado. Tama. Kaya, yun pala yung, kung gusto mo makabenta pala sa produkto mo na meron ka ngayon, isa sa mga recommended namin, or isa sa mga suggestion namin na gawin mo, is pag-run ng Facebook ads. Yes, tama. Kaya, paano naman, Coach Marvin, last na to, paano kung yung tao ay sabihin niya na,
hindi naman kasi ako techie. Mm. Parang baka mahirapan ako mag-run ng Facebook ads, di ba? At kaya ko bang ibenta yung product? Wala naman akong idea kung para saan yan. O ano yung pwede mo ma-advise sa kanila? Ayan. So, sabi ko nga kanina, sir, di ba? Zero knowledge ako sa ganitong klaseng business. So, yun yung kagandahan na pag naging part ka ng community, tuturuan ka step by step kung paano yung gagawin. Even yung pakikipag-usap sa kliyente, tinuturo dito. So, doon ako natuwa kasi kahit wala kang idea or kahit hindi mo pa alam i-benta or i-market yung isang product, pero dahil sa community at sa mga coaches, sa mga mentors, sa mga trainings, tinuturo po lahat. So, even yung pagsagot sa mga kliyente, kung paano mo sasagutin yung mga questions nila, paano mo ibibigay yung benefits ng products, tinuturo. So, yun yung kagandahan. So, kahit wala ka pang idea, welcome na welcome ka or pwede mong umpisan tong ganitong klaseng business. Kaya kung meron kang message doon sa mga magsisimula pa lang, para maging successful sila, ano yung kailangan nilang maging mindset kagaya mo? Ayan, so kung gusto mong umpisan itong ganitong klaseng business, no? And I encourage you na subukan din kasi ako, wala rin akong idea kung paano gawin itong ganitong klaseng negosyo. Pero lakas lang ng loob yung kailangan mo. And syempre, yung kagustuhan mo na mabago yung situation mo, kung ano man yung situation mo ngayon, no? So, huwag ka mag-alala kasi hindi lang ikaw yung mag-aaral at gagawin itong negosyo. Andyan yung community, andyan yung mga coaches, yung mga mentors. Kami, kasi ako sir, since marami na rin akong natutunan at so, tinuturo ko na rin dun sa mga kasama ko dito sa So, yun yung kagandahan dito. So, huwag kang matakot, subukan. Kasi hanggat di mo sinusubukan, hindi mo malalaman kung ano yung magiging resulta sa'yo. Napakaganda na. Ayan, again, maraming salamat, bro, Mentor Marvin Agaton. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung ano yung magiging resulta. Tama. So, kailangan itry na natin at the same time, kaya mo na lang aralin kung paano mo siya gagawin sa susunod. So again, maraming salamat. At grabe ako mismo nakakatuwa kasi na-inspire ako sa mga napag-usapan natin na kahit wala kang idea nung umpisa pero ngayon, tinan mo naman, ikaw na mismo yung nagtuturo sa iba nung ginagawa mo ngayon. Kaya kung sa mga viewers natin yan, nanonood ka ngayon at natatakot ka na subukan yung negosyo mo or wala ka pang idea kung paano simulan, huwag kang mag-alala. 'Di ba? Kasi meron tayong community na magtuturo sa iyo kung paano at kung ang gusto lang namin, magbigay ka ng time at kung willing kang matuto, walang imposible. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, nakasubaybay, sa lahat ng mga nanonood sa atin sa video na ito, guys. Maraming salamat sa inyo. And ini-invite ko ulit kayong lahat na manood. Abangan natin kung sino ba yung ating next invited speaker or guest natin sa ating episode para malaman nyo kung ano yung story niya, paano siya natulungan, at paano din siya nakatulong sa iba. So again, this is your Coach Chester Rosales. Maraming salamat and see you again sa ating next episode dito sa ating Chantal Dropshipping sa ating podcast na para sa inyong lahat.